oras na hindi talaga bukas para sa tao. Mayroon pa nagsasabi na ang mga lugar na iyon ay tirahan di umano ng mga aswang. Pero paano kung isang araw mapadpad ka doon at ikaw mismo ang makatuklas ng katotohanan? Ano ang gagawin mo? Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay kwento ng ating bidang pangalanan na lang nating Linda. Walang eksaktong taon sa lugar ng Bicol. Isa si Linda sa mga dalagang habulin ng mga lalaki dahil sa malakas ang kanyang karisma. Halos lahat ng mga nakakasalamuha niya ay hindi magkagusto sa kanya. Ngunit simple at walang arte kung mag-ayos ang dalaga. At iyon ay isa sa mga nakakadagdag atraksyon sa kanya. Yun bang walang halong kimikal ang ganda? Magtatapos na ng kolehiyo itong si Linda kung kaya't balak sana niyang makahanap ng lugar kung saan magpapalipas ng pagod. Balak niya sanang maghanap ng mababakasyonan para naman maiba ang timpla ng nakapaligid sa kanya. Meron sila noong sim break at iniisip niya magandang pagkakataon iyon para makapag-unwind. Inabisuhan ni Linda ang mga malalapit niyang kaibigan kung may nagbabalak din ba kagaya niya. Noon ay nagsalita si Rhea, isa din sa malapit niyang kaibigan. Ayon dito, may alam daw itong lugar kung saan may maraming magagandang tanawin at hindi pa daw iyon bukas para sa mga bakasyonista. Dagdag pa ng kaibigan na may kakilala daw iyon sa lugar na pwede nilang tuluyan. May ibang kaibigan si Linda na tumutol. Ayon sa mga ito, ang lugar na sinasabi ni Rhea ay lugar di umano ng mga aswang. Napaalsa naman ng kilay si Linda noong marinig ang telabang nananakot na kwentong inihahayag pa ng isa sa mga kaibigan nila. Ngunit nagtawanan lang ang lahat. Maging si Linda ay tumawa na din lalo pa noong sinabi ng kaibigan na wala daw nagbabakasyon sa lugar na yun at pumapasok dahil aswang nga daw ang mga naninirahan doon. Sinaway naman ni Rhea ang kaibigan nila. Ayon dito, wala daw karapatan ang kaibigan para paratangan ng lugar ng kung anuman. Ayon pa kay Rhea, imbis na maglatag ng mga usaping hindi totoo, bakit daw hindi na lang sila ang mismong sumama para magpatotoo? Nagsitawanan ang lahat habang si Linda sumang-ayon kay Rhea. Hindi niya alam kung bakit pero parang may umuudyok sa kanya na sumama. Iniisip niya pa noon na kaya siguro sinasabing may aswang ang lugar dahil nga hindi pa bukas para sa mga turista. Naiisip niya pa noon na eksaktong lugar yun para sa plano niyang pagpapahinga. Halos maubos kasi ang puwersa niya sa pakikibaka sa pinaghahandaan nilang closing exercises. Wala ni isa sa mga kaibigan nila ang sumama. Tanging si Rhea at Linda lang ang naghanda para umalis. Iisa lang noon ang boarding house na tinutuluyan ng dalawa kung kaya't hindi na sila nahirapan pang mag-impake. Nagdala lang sila ng mga importanteng gamit dahil ayon pa nga kay Linda, ilang araw lang naman ang gagawin nilang bakasyon. Samantalang si Rhea, tanging maliit lang ni handbag ang dala. Ayon kasi sa kanya, may gamit di umano ito doon sa bahay ng pinsan niya. Nagtaka naman si Linda, iniisip niya parang may mali sa kaibigan. Dahil ang handbag na dala noon ay tanging mga rekado lamang ang laman. Dagdag pa ni Linda na parang may pinaghahandaan si Rhea na handaan. May naglalakihan kasing bawang at sibuyas na binili nito bago pa sila nag-impake. Sa kabilang banda, hinayaan niya na lang ang kaibigan.
Natatawa pa siya nang bigla niyang maiisip na may kaalaman pala si Rhea pagdating sa pagluluto, gayong halos di niya daw iyon nakikitang kumakain sa tinitirahan nila. Nasa malalim na pag-iisip noon si Linda nang bigla siyang sikuhin ni Rhea. Tumawa iyon habang inaalalahanan si Linda kung kumpleto na ba ang dala. Nang mga oras na yun, naghihintay na lamang sila ng inarkilahan nilang sasakyan. Madaling araw ang naging biyahe ng dalawa kung kaya't itong si Rhea ay nagtali ng pulang panyo sa ulo. Ayon sa kanya, mahamog at kailangan niya ng pangproteksyon. Inaabot pa niya kay Linda ang isa nitong extra, ngunit ngumiti lang din ang dalaga at nagpasalamat. Halos inabot sila ng ilang oras sa biyahe. Ilang sasakyan din ang nilipatan nila nang marating nila ang maliit na palengke. Bago lang sa lugar si Linda kung kaya't inabisuhan niya ang kaibigan ng kung ano ang gagawin nila. Sa puntong iyon, tumayo lamang silang dalawa sa gilid ng poste sa tapat ng palengke. Ayon kasi kay Rhea, may magsusundo sa kanila papasok sa baryo. Dagdag pa nitong tinawagan niya di umano ang pinsan para hindi sila mahirapan sa paghahanap ng masakyan. Nang mga oras na yun, nagbabadya na ang pagbaba ng araw. Indikasyon iyon na magdidilim na. May ilan pa namang mga tao at sasakyan sa paligid pero parang hindi maintindihan ni Linda na para bang nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Nasa isip niya lang noon ay wala kasi silang kinain halos buong araw kung kaya't baka doon nanggagaling ang kakaibang bigat na nararamdaman niya. Samantalang si Rhea naman ay panay linga sa paligid. Animoy nayayamot iyon dahil nakakunot pa ang kilay habang di mapakali. Hinawakan naman iyon ni Linda at pinakalma. Ayon kasi kay Rhea, hindi niya naisang maabutan sila ng dilim sa lugar. Hindi niya naman direktang ipinaliwanag kay Linda kung bakit, pero maging si Rhea ay nakaramdam din ng kakaiba sa kanyang kalooban. Maya-maya pa nang may lalaking lumapit sa kanila. Nakangisi iyon habang humingi ng paumanhin kay Rhea. Gusto pa sanang magalit ni Rhea sa pinsan ngunit inawat iyon ni Linda. Ayaw man din ni Linda na magdaldal pa ang pinsan lalo pat pareho silang gutom at pagod sa biyahe. Inalalayan sila ng lalaki na makasakay sa dala nitong habal-habal. Habang nasa biyahe, di maiwasan ni Linda ang mapatingin sa paligid na nooy pakiwari niya talaga ay napakatahimik. Iilang bahay lang kasi ang nadaanan nila at halos layo pa ang distansya. Natanaw niya din ang kahabaan ng taniman ng palay, mais at mga tubo. Hindi pa gaanong kadilim ng mga oras na yan kung kaya't malinaw pa na napagmamasdan ni Linda ang tanawin. Pakiwari niya na sa ibang mundo siya dahil sa nakakamanghang ganda ng natatanaw niya. Minuto lang ang makalipas nang maparating sila sa isang lugar na kung saan yun ang lugar ng pinsan ni Rhea. Maliit lang ang bahay pero nagtaka bigla si Linda kung bakit nakakarinig siya ng huni ng tambol. Napatigil pa ang dalaga at sinipat kung saan naroon ang nasabing huni. Ganito talaga dito, Linda. Pag ganitong oras, sila nag-uumpisa hanggang mamayang hating gabi. Tradisyon yan ng mga tribo na naninirahan dito, lalo pa kung meron silang masaganang ani. Ang bungad naman ni Rhea sa kaibigan. Napangiti si Linda sa kaibigan niya. Magtatanong sana siya kung anong tribo nang bigla na lang nagsalita ang pinsan ni Rhea. Nag-abiso itong pumasok na sila dahil hindi daw maganda sa lugar nila na nasa labas pa ng bahay. Ramdam naman ni Linda na ang sinabi ng lalaki kung kaya't walang imik na din iyong sumunod sa kaibigan. Walang ibang tao ang bahay maliban sa pinsan ni Rhea.
Hindi daw iyon nakapag-asawa at mas pinili ang manatili sa lugar dahil ito daw ang nangangalaga sa lupain na iniwan ng yumaong magulang ni Rhea. Taga doon talaga pala si Rhea kung kaya't hindi siya nagdala ng kung anong gamit. Ayan ha, Linda, wala na akong may tatago pa. Ayaw ko lang na magdaldal sa mga kaibigan natin. Sayang, di sila sumama. Pwede sana tayo maglayag papuntang Puting Buhangin. Ang salita naman ni Rhea kay Linda. Natuwa bigla si Linda sa tura ng kaibigan, ngunit akmang magsasalita sana siya nang bigla na namang natigil dahil sa pinsan ni Rhea. Nakatitig ito kay Linda na para bang may ibig sabihin. Doon na nakaramdam si Linda ng pagkailang. Hindi na bago sa kanya ang ganoong tagpo pero parang kakaiba ang hatak ng binata sa kanya. Ilang sandali pa nang magyaya na si Rina na mag-ayos ng gamit para makapagpahinga na sila. Ramdam nito ang pagod kung kaya't inabisuhan niya ang pinsan na ayusin ang kanilang kwarto na tutulugan nila ni Linda. Ni hindi na nag-abala pa na kumain ang dalawa. Ni hindi man lang nga nakapagpalit ng damit at dumiretso na lang sila sa pagtulog. Maghahating gabi noon nang hindi pala nakasarado ang bintana ng kwarto ng dalawa. Nagising si Linda dahil nakaramdam siya ng malamig na hangin na pumapasok galing sa bintana. Bumangon si Linda at nais niya sanang isarado ang bintana. Akmang hihilahin niya ang pihitan nito nang makarinig siya ng mga sigaw. Animoy di niya mawari kung saan ang gagaling lalo pat madilim ang paligid. Nakaramdam si Linda ng kilabot lalo pa sa puntong iyon ang sigaw na naririnig ay humihingi iyon ng tulong. Di niya lubos maisip kung ano ang gagawin. Sinarado niyang bigla ang bintana at tinapik ang kaibigan. Niyugyug niya si Rhea upang magising. Maya-maya pa nang makarinig siya ng mga yapak. Pakiramdam niya noon ay tumayo ang mga balahibo niya lalo pa nung bigla na lang may nag-aaway. Meron pa daw noon na nag-aangil habang meron din daw animoy nasasaktan. Kinabahan si Linda kung ano ang nangyayari, kung kaya tumayo siya para lumabas ng kwarto. Lalabas na sana siya sa silid nang bigla naman siyang hawakan ni Rhea. Nagising din pala si Rhea dahil sa ingay sa labas. Ilang saglit ang lumipas nang makarinig sila ng pagkalabog ng pinto. Ang pinsan pala iyon ni Rhea na animoy galing sa pakikipaglaban. Duguan iyon at dumiretso lang ng higa sa mahabang sofa sa sala. Napabalikwas pa ito nang lumabas ang dalawa. Nang makita ni Linda ang lalaki, puno ng kalmot at may mga dugo pa sa mukha, napatili ito dahil sa nararamdamang takot. Minuto lang nang inaawat siya ni Rhea. Kinuha nito ang ilang pirasong bawang at pinadikdik niya kay Linda. Noong una, di alam ni Linda kung para saan iyong mga bawang. Ngunit nag-abiso ang kaibigan na itatapal iyon sa mga sugat ng pinsan niya. Di naghayag si Rhea sa kung ano ang nangyayari bagkus mas pinili niyang kumalma. Ayaw niyang magpanik ang kaibigan. Hinayaan niya munang maglinis at magamot ang pinsan niya. Di na sila nakabalik ng tulog ng mga oras na yun. Nakiramdam na lang sila ng animoy may kung anong mga tunog sa labas. Inabot na ng madaling araw bago natigil ang ingay. Di na sila nakabalik ng tulog ng mga oras na yun. Nakiramdam na lang sila ng animoy may kung anong mga tunog sa labas. Inabot na ng madaling araw bago natigil ang ingay. Noon pa lang din nakaidlip si Linda sa gilid ni Rhea. Kasama na nila noon ang pinsan na nasa sala. Magtanghali na nang magising sila sa amoy ng masarap na adobo. Sinasangkot niya iyon ng pinsan ni Rhea. Bumangon si Linda at nag-ayos ng sarili. Ilang sandali lang nang makita niya ang pinsan ng kaibigan na parang walang nangyari.
ni hindi iyon nakitaan ng kung anong pasa o galos. Noon, di napigilan magtanong ni Linda. Ayon sa kanya, malala ang tama ng lalaki dahil sa hindi nila matukoy na pangyayari. Napangiti lang ang kaharap niya habang hindi naman ito nagpapaliwanag. Maya-maya pa nang bumangon na din si Rhea at doon na nagbukas ng kaganapan. Ayon sa kanya, hindi ito naglahad sa kaibigan dahil ayaw nitong katakutan ang mga pangyayaring animoy normal lang sa lugar nila. Doon inihayag niya na nasa lugar sila ng baryo ng mga aswang. Inihayag niya din na sanay sila makihalubilo sa mga aswang, ngunit ang mga nilalang ay hindi sanay sa gawin ng tao. Inihayag din ni Rhea na hindi di umano kailangang katakutan ang mga nilalang kagaya ng mga aswang. Marahil daw mabangis ito at nangangain ng kahit anong karne, ngunit ang mga aswang di umano ang mas natatakot sa magagawa ng tao dahil parang mga hayop din na paubos na ang lahi nito. Habang nagsasalaysay si Rhea, di maiwasan nito ang mapatingin sa pinsan niya na nooy nakatitig kay Linda. Nakahalukip-kip na kasi si Linda noon at natatakot. Sa loob ni Linda, baka aswang ang mga kasama niya. Sinigurado naman ni Rhea na hindi sila aswang. Kung ano man ang nakikita ni Linda sa nangyari sa pinsan ni Rhea, iyon ay kaparte lamang ng isang sikreto na hindi na inihayag ng dalawa kay Linda. Naging maayos naman ang pagbabakasyon ni Linda. Sa loob ng 3 araw, nakabalik naman sila ng maayos at ligtas. Ngunit baon niya sa isip niya ang mga kaganapang kakaiba at nakakakilabot, ngunit yun ay nagbukas ng kamalayan niya na hindi lang tao ang nabubuhay sa mundo. Hanggang dito na lang ang kwento ni Linda. Maraming salamat sa nagpi-play ng video at naway antabayanan niyo pa po ang mga bagong istoryang maitatampok sa channel na ito. God bless po sa lahat and babush.